8 kontraktor o kongresistang sangkot umano sa contractors ang pinakakasuhan na rin sa ombudsman kaugnay po ng flood control scandal. Kahon-kahunda ng mga dokumento ang dinala ng mga opisyal ng DPWH at ICI sa ombudsman kahapon. Kabilang sa mga pinakakasuhan sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, CWS Party List Representative Edwin Gardiola, Uswag Ilonggo Party List Rep James Ang Jr., Pusong Pinoy Party List Jerny Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Congressman Francisco Matugas at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Plunder, graft at direct bribery, conflict of interest at paglabag sa Government Procurement Act ang mga inirekomendang kaso laban sa mga sinasabing contractors. At ayon sa ICI, nasa 1,300 infrastructure projects daw ang nakuha ng umano'y mga contractors mula 2016 hanggang 2024 na klarong conflict of interest daw sa kanilang posisyon bilang mga mambabatas. Sa ilalim po sa ilalim sa kaukulang pong evaluation at fact-finding ng Ombudsman ang rekomendasyon ng ICI at maging ng DPWH. Ayon po kay Ombudsman Boying Rimulya, mayroon silang sinasabing 12 hanggang 15 pang mga contractors. Samantala, blinakmail naman daw ng abogado ni Zaldi Co ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, sinabihan daw siya na titigil lamang daw si Co sa paglalabas ng mga video kung hindi kakanselahin ang kanyang pasaporte. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Yan nga po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Agad namang itinanggi ni Attorney Roy Rondain ang bintang ng Pangulo. Ayon kay Attorney Roy, hindi siya nakikipag-usap sa kahit sinong opisyalis ng gobyerno para maipatigil ang pagkansela ng pasaporte ng kanyang kliyente. Ang dagdag pa niya, wala siyang kontrol sa paglalabas ng video ni Zaldi Co. Ilang beses nang idinawit ni Co ang Pangulong Marcos Jr. sa umano'y 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget at umano'y kickback sa mga proyekto. Itinanggi po yan ng Pangulo at hinamon si Zaldi Co na umuwi na ng bansa. Kailan kaya ang kanselasyon ng kanyang passport? At paglalagay po sa red notice ng Interpol. Tila ho naman daw nag-uudyok si Vice President Sara Duterte na magkaroon ng destabilisasyon sa gobyerno. Yan po ang komento ng palasyo matapos nga pong sabihin ng bise na handa siyang maging pangulo sakaling kailanganin. Sa ilalim po ng ating saligang batas, ang Vice Presidente ang una po sa line of succession sakaling mamatay, magkaroon ng permanent disability, matanggal sa pwesto o mag-resign ang nakaupong presidente. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tila mismong ang vice raw ang nagpapahina sa tiwala ng publiko sa gobyerno. Sa kabila po ng mga alegasyon ng katiwaliang kinakaharap ng pamahalaan, nanindigan po ang palasyo na hindi dapat pagdudahan ang kakayahan ng Pangulong Junior na manatili sa pwesto. May pasaring din ang Malacanang sa sinabi po ni VP Sara. Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Si Auntie Claire. Oo. Sa kaugnay na balita, masarap yun. Pero ang gusto ko talaga, syempre, yung dito, cheese ring. Ikaw ba? Anong gusto mo? Gusto mo ba ng piatos? Anong favorite? Tempura ka? Oo. Tempura or cheese ring? Basta ako Regent. Regent. Lahat ng Regent products tayo. Bigyan ng Regent yan. Bigyan ng cheese ring yan, di ba, Nanay Christy? Samantala sa kaugnay na balita, itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na may nilulutong military junta kasunod po ng mga alingas-ngas na pabagsakin nga ang gobyerno. Ang git ng AFP na sa konstitusyon daw ang katapatan ng mga militar. Nananatili raw silang non-partisan at walang pinapanigan. Unang isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may mga retiradong militar na nagalok daw sa kanyang sumali sa planong civilian military junta pero hindi raw niya ito pinansin. Pagtitiyak pa ng AFP, wala raw puwang sa bansang anumang constitutional shortcuts. Hindi raw susuportahan ng AFP ang anumang hakbang para dayain ang ating konstitusyon.
Maituturing daw ho naman na undocumented alien si Attorney Harry Roque ngayon pong wala na siyang pasaporte. Kinansila po ang kanyang passport dahil daw po sa kasong qualified human trafficking, kaugnay pa rin po ng kanyang pagkakadawit sa Pogo sa Porac, Pampanga. Ayon kay Roque, isinuko na niya sa Dutch authorities ang kanyang passport at driver's license. Sinubukan daw niyang lumipad pa Vienna, Austria, pero binaba siya ng magkaproblema sa kanyang medical certificate. Pagdiliwanag po ni Roque, hindi siya nabigo sa pag-a-apply ng asylum sa the Netherlands. Pupunta raw siya ng Austria dahil doon daw siya pinag-a-apply ng asylum. Tiwala ho naman ang DOJ na bubusiing maigi ng Austria ang kanyang aplikasyon sa asylum. Samantala sa ibang balita, walang nakitang paglabag ang COMELEC sa kontrobersyal na 30 million pesos na donasyon ng isang kontratista sa kampanya ni Senator Chis Escudero. Dahil dyan, ibinasura na po ng COMELEC Political Finance and Affairs Department ang ginawang motu proprio investigation sa kanya. Paliwanag po ng komisyon, wala raw malinaw na ebidensyang lumabag si Escudero at ang kontratistang si Lawrence Lubiano sa Omnibus Election Code. Personal daw kasi ang donasyon kaya hindi rin daw maituturing na iisa si Lubiano at ang kanyang kumpanyang Centerways Construction. Dahil po dyan, hindi na kailangang iakyat sa COMELEC Unbank ang kaso. Nanindigan naman si Escudero na noon pang tumakbo siya sa public office ay lagi daw siyang sumusunod sa batas sa eleksyon. Hedi wow! Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!